White man lang. Okay? Ano ba ang number one na tourist spot sa Bicol? Pag napunta ka ng Bicol, yung Mayon Volcano, di ba? Yung Mayon Volcano sa may Albay. Okay? At pagdating ko po doon sa lugar ng Albay, pagdating ko doon, sabi ko sa rin ko, wow, napakaswerte ko naman. Bakit ko po napakaswerte? Kasi pagdating ko doon, talagang kitang-kita ko yung perfect home ng Mayon Volcano. Talagang perfect na perfect siya, wala siyang ulat, at talaga namang napakaaliwalas sa panahon, at talaga namang kitang-kita mo at ma-appreciate mo yung ganda ng Mayon Volcano. Alam po ninyo, meron pa ng mga paniniwala, yung mga taga doon sa Albay, no? Na kapag daw, sabi ng mga paniniwala doon, ng mga taga doon, yung lamang daw mga birhen, ang makakakita kapag the first time magpunta na Mayon, yung lamang daw mga birhen ang nakakakita ng perfect home. Diba? Sabi sa sarili ko, wow, totoo kaya ito? Okay? Birhen, okay? Kinabukasan po, bumalik ulit ako ng Mayon Volcano. Pagdating ko doon, maulap na. At hindi na masyado maganda yung panahon. May nakita po mga grupo ng... Meron po akong nakita mga grupo ng mga bata, okay? At tanong ko sa sabi niya, napakamalas naman natin. Hindi natin nakita yung perfect home. Okay, yung perfect home. Okay, ito na po ba? Hindi ko na po palalagin din. Kayo po ba? Okay? So, ang tanong ko po ngayon sa bawat isa ay, ngayon po tayo ay nasa modernong panahon na at nasa progresibong panahon na. Paano pag nawawala na sa usapin natin sa panahon natin ngayon, yung usapin tungkol sa kalinisan at tungkol sa pagiging pagkamahindi. No, yung tinatawag natin mga banal na klaro. No? Panahon natin ngayon, mga kabataan, napakapusok. Napakapusok ng mga kabataan natin ngayon. Marami sa atin sa panahon natin ngayon, sabi nila, mag-live-in na lang, huwag na yung kasal. Kasi ang kasal, ano lang naman yan papil lang naman yan, mag-live-in muna. Kumbaga, trial and error. Pag hindi nagtagumpay, sige, walay. Pero pag okay, sige, go on. Okay, ganun po yung kabataan natin ngayon. Pero alam niyo po, sa ating pagkapistahan ngayon, meron pa din isang birhen na ating itinatangi at pinili ng Diyos upang maganap ang plano kaligtasan na nagmumula lamang. Kanino po kay Maria. Okay, ang ating mahal na ina, ang ating Birhen Maria. Palagi ko po, marami sa atin dito ang nalilito kapag sinabi natin Immaculate Conception. Immaculada Conception. Ang tanong ko po, sino ba ang ipinaglihi? Si Jesus o si Maria? Tanongin ko kayo ngayon. Pag sinabi natin, Feast of the Immaculate Conception, sino ang ipinaglihi? Si Jesus o si Maria? Sino po? Laban-laban, bawi-bawi. Sino po? Si Mary, si Maria. Kasi akala natin kapag Immaculate Conception, si Kristo. Okay? The Immaculate Conception is not the conception of Jesus, but this is the conception of Mary. Si Maria po ang ipinaglihi. Ipinaglihi ni Santa Ana. Diba? Ibig sabihin po nito, sa pagiging tao ni Maria, pinili siya ng Diyos at siya po ay sa kanyang aba at amok na kalagayan, pinili na siya ng Diyos upang tuparin ang planong kaligtasan ng Diyos na magmumula lamang kay Kristo. Sa tinatawag po natin holiday of obligation. There are 3 holidays of obligation observed by the Church. Ano po yung una? Ngayon, December 8, Feast of the Immaculate Conception. Pangalawa, December 25. Ano po yun? The Nativity of Jesus Christ, yung birth po niya. And then the third one is when? Ano po? January 1. Ano po January 1? Happy New Year? Hindi po. Ang January 1 po ay celebrating Mary as the Mother of God. At ito na natutuwa po ako dahil ang dami po nagsimba ngayon. Okay? Sabi ko sa rin ko, sana araw-araw, piyesta ng Immaculata Conception para po marami ang makakaalala sa Panginoon. Okay? Pero alam niyo po, ang kapistahan po ng Immaculata Conception ay was been defined by Pope Pius IX in 1854 bilang pagpupukay sa ating mahal na ina na siya nga po talaga ay talagang pinili
upang maging ina ni Kristo at upang maging ina ng simbahan at natin lahat po. Ba ang katangian po ni Maria na dapat natin taglayin sa ating buhay? Marami po, di ba? Siguro po, naalala ninyo yung nakaraang kailan ba ako nag-misa dito? September 8, di ba? No? September 8, di ba? Naalala po ng homily ko yung birthday po ni Mama Mary, di ba? At kayo po ay December 8. Alam po ninyo, kaya na tinatawag natin December 8 is Immaculate Conception. Ito po yung panahon na kung saan siya po ay dadalhin sa sinapupunan ni Santa Ana. Kaya naman kung titignan natin, di ba? Usually, ang bata kapag pinaralakan mo sa iyong tiyan, di ba? Umaabot ng ilang buwan? 9 months, di ba? Baka naman ay masakit dito, 3 months lang. Baka naman, pitos pa lang, no? Ay ba naman masakit dito, baka 10 taon. Para po inipante, ano po, no? Diba? Ganun po. Okay, Immaculate Conception is December 8, and then, magbilang po tayo ng 9 months, kailan na kanyang birthday? September 8, tama-tama po yung 9 months, okay? Pero kailan nangyari yung conception of Jesus Christ? Every, po yan? Tinatawag natin the Annunciation. March 25. Di ba? March 25. At magbilang ka ng 9 months, sakto yan. December 25 is the birth of Jesus Christ. Si Maria po, isang modelo sa atin. Tulad nga na sinabi ko dati, yung palad. Yung palad ni Maria, tingnan po natin kung anong klaseng palad mayroon si Maria. Ngayon po, palagi ko lalo ng tayo na dati sinabi ko. Ngayon, tingnan nyo rin natin ang ating mga palad. Sige nga po, tingnan natin ang ating mga palad. Kapag daw ang palad mo ay puno kanto, ikaw daw ay batak sa trabaho. Ikaw daw ay masipag na tao. O yung baka naman ang iba palad dito ay malasukla o makinis. Dahil baka palagi lang pupunta kayo, no? O kaya naman kayo kalayan para ipakaskas yung mga libang. Ano po, no? Pero alam mo po, tingnan po natin ang ating palad. Di pa meron tayong sabihan na gulong ng palad. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. At kapag nagpunta ka din, halimbawa ng Quiapo, di ba? Minsan magdarang ka sa meron ng simbahan, sir, hula. Paano ka hulaan? Sa pamamagitan ng iyong palad. Diba? Titinala mo ang iyong palad, guguhin mo ang iyong palad, at sabi nila, ikaw daw ay malalaman kung ano ba ang kapalaran mo. Totoo po ba yun? Pero si Maria po, si Maria, ang ating mahal na ina, anong klaseng palad mayroon siya? Una sinabi ko dati, si Maria ay may palad na bukas. Kaya meron tayong awitin na panalangin sa pagiging bukas palad. Si Maria sa kanyang aba at amak na kalagayan, nagsabi siya ng, yes, Lord. Diba? Yung tiyak ni Maria. Nagsabi siya kagad na, Panginoon, susunod ako dahil ako lang ang iyong alipin. Tayo po sa buhay natin, paano din pa tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos? Ikalawa, sinabi ko din dati, diba? Si Maria, may palad na bukas. Pangalawa, si Maria po ay may palad na nakakapit sa Diyos, kumakapit sa Diyos. Kahit na alam ni Maria na walang katiyakan at walang kasiguraduhan ang papasukin niya sa kanyang buhay, subalit nagsabi pa din siya ng yes, Lord, ng Panginoon, dahil alam ko na ang buhay ko ay nakalaan para sa Panginoon. Okay? Yes, Lord. Nakakapit sa Diyos. Tayo po sa buhay natin, kanina pa tayo kumakapit. Meron tayong mga kasabihan na kapag ang tao ay nagigipit, sa patalim kumakapit. Okay, kumakapit. Tayo po sa buhay natin, kanina pa tayo kumakapit. Saan ba tayo kumakapit? Sa mga panahon ng mga problema at pagsubok sa buhay, saan ba tayo kumakapit? Sa Panginoon ba? O sa mga panagdariang bagay dito sa lupang ibabaw? At pangatlo po, na gusto kong gawin natin modelo kay Maria, isang katangian po ni Maria ay isang palad na nagbibigay. Isang palad na nagbibigay, binigay ni Maria ay lahat-lahat para sa ating Panginoon dahil alam niya na ito ay para sa gampanin ng planong kaligtasan ng Diyos. Tayo po sa buhay natin, nagbibigay din ba tayo? Paano ba tayo magbigay? Ang iba sa atin dito, nagbibigay lamang kapag sobra. Subalit kapag sakto, ay hindi ayoko. O iba naman sa atin dito, kapag nagbigay, gusto may kapalit. Okay, gusto may kapalit. Sabi nila, yun daw mga tao nagsisimba sa simbahan, may dalawang uri daw.
may dalawang uri daw ng tao na nagsisimba sa simbahan. Unang uri ng tao, meron daw mga tao na tinatawag na